Good afternoon and welcome to my YouTube channel, and this is your Mommy Goals. And if new ka sa channel ko, please like and subscribe. Yan. Okay, and binabada ko yung mga subscribers ko, 13 subscribers pa rin sila. Thank you for subscribing, and thank you sa mga viewers na nanonood ng mga videos ko. Sana nag-enjoy kayo. At yun nga, please like and subscribe. Yan. Okay. So, bakit tayo nag-video? Actually, matagal ko na ito gustong gawin. Kaso nga lang, may mga nangyari sa buhay ko kaya hindi ko siya nagawa. So, ang gagawin natin, gagawa ko ng, this is a reaction video tungkol dun sa, alam ko marami ng reaction video na related dito. Yung reaction video tungkol sa 18 years old na nagdayas dahil lang sa iPhone 11 na hindi nabigay ng parents niya. So, go back, i-ano natin yung kwento. Yung 18 years old, nag-graduate siya. Tapos, nag-request ang hiling niya, iPhone 11 para sa graduation niya. Kaso nga lang, hindi afford ng parents niya. Tapos, sinabihan siya na 8,000 lang yung budget nila. Tapos, ang nangyari, naglayas siya. Tapos, 1 week nang hindi pinansin yung parents niya. Tapos, ginawa ng parents niya, kumuha ng iPhone 11 na hulugan for 24 months. Yun. Tapos, so, ang dami naglabasang reaction, diba? Siyempre. Ito yung take ko sa sitwasyon na to. Kaya, i-erase ko to sa experience ko at sa paniniwala ko din, ha? So, ito yon. So, first and foremost, in regards to, may point yung dahil anak mo yan, hindi naman niya ginusto maging anak mo. Dahil anak mo siya, kailangan maibigay mo yung mga needs and wants ng anak mo. Yun, agree ako doon. Yun. Kasi, bilang parent, kailangan mo gawin yun. At hindi yun, hindi yun, inano ng anak mo. Hindi yung kumbaga, hindi ginusto ng anak mo na maging anak mo. Yun, ganon. Diba? Hindi ginusto ng bata na yun, maging anak ng magulang niya, na mahirap, na tricycle driver. Diba? Yun, nakasambahay yun. Ay, kasambahay ba? O, yun. So, actually, hindi nila afford yun, di ba? So, yun nga, hindi nila kasalanan na maging anak sila ng parents niya. Hindi niya ginusto, hindi niya pinili. Kusa siyang, tapos, ang mga magulang ang gumawa sa kanya. Di ba? So, yan yung ginawa nyo, dapat alagaan nyo. Paibigay nyo yung wants and needs ng anak nyo. Right, tama yun. Tapos, kaya yung nagigets ko yung point na kung hindi mo afford mag-anak, bakit ka mag-anak? Yan, diba? Tapos, sabi nila, mag-anak ka lang pag kaya mo na. Yan. So, eto naman yung take. Meron akong tanong. Ito. Pag ikaw ba nasa age ka na pwede ka nang magkaanak, malalaman mo ba na magkakaanak ka? Ano mo ba? Pag yung time, kailan yung time na malalaman mo na ready ka na? Diba? Na financial ready ka na. Diba? Tapos pangalawa, sure ka ba na pag naging financially ready ka na, financially ready ka na, magkakaanak ka. Yun. Diba? So, yun yung mga tanong. Diba? Kasi, eto paniniwala ko, ang anak ay binigay ng Diyos sa tao. Kahit ginusto, hindi, pinano mo yan o hindi, pag nakikita ng Diyos na bibigyan kanya ng anak, bibigyan kanya ng anak. Para sa akin,
Diba? Kung tutuusin, hindi ako ready. Hindi talaga ako ready. Aminin ko, hindi talaga ako ready maging magulang nung nagkaanak ako, lalo nung una. Kaya hindi ako ready. Nagkaanak ako. Kaya yung barkada ko nanginggit sa akin na may anak ako, siya wala. Diba, may mga taong gusto magkaanak, parang hindi sila magkakaanak. Ako, nagkaanak ako, sinigay sa akin ng Lord yun. Yun. Diba? Tapos, in regards dun sa concern nung sa bata, ganito yan. Na. So, yun na nga, yun yung take doon na dahil nga, hindi niya ginusto at obligasyon ng magulang na ibigay ang wants and needs. True. Tapos, dun sa part naman ng bata, hindi ko rin siya ini-encourage. Yung parang, kasi ito, i-realigay ko yung sa sarili ko nag-experience. Dati, ako ang sitwasyon ko, nasa gitna ako. Yun, nasa gitna talaga ako. Yung parents ko, hindi kami mayaman, pero may mga maganda silang trabaho. Professionals ang parents ko. Tapos, nung bata pa ako, yung mga hiling namin, hindi man lahat ng hiling namin, kasi karanasan ko din naman na yung mga bagay na hiniling ko, hindi niya binigay sa akin. Kasi parang considered at luho yun, at hindi ko kailangan. Yun ang point ng magulang ko dun. Hindi ko siya kailangan. Yun. Kasi may discretion dun, diba? At saka, so, ang nanay ko kasi, mga parents ko, dahil galing sila sa mahirap. Hindi mo sila galing sa mahirap eh. Nanay ko may kaya yung sa nanay ko yung angkan talaga nila, may kaya nun. May kaya sila. Yun. Kilala yung lahi nila sa probinsya. Yun. Kaya, masasabi ko na, hindi talaga naman sila kaming mahirap. Yung parang hindi kami mahirap na mahirap. So, yun na nga. Pag ako may hiling ng sapatos, binibilan ako ng parents ko. Nung time na nag-aaral ako, malaki. Yung baon ko, hindi ganun kalaki, pero malaki yung kung kukumpara mo sa iba, mas malaki yung baon ko. Tsaka, kaya may baon ako, nangihingi ako sa parents ko ng panibagong pagkain pag nagkikita kami. Kasi teacher sa school ko yung nanay ko. So, kahit pa paano, privilege pa rin ako, diba? So, naranasan ko yung ibigay sa akin yung mga kailangan namin. Pero yung nanay ko, yung parents ko, kahit sabihin natin may pera sila, hindi lahat binibigay. Hindi, kasi nga, pinalaki kami na kung ano yung kailangan. Tsaka pero nung time na yun, bata-bata pa ako, aminin ko, kasi may tampo ko, kasi nag-aaral ako sa private school, nakikita ko yung mga klase ko na yung kumakain ng masarap na tsokolate, hindi actually mga yung masarap na tsokolate, yung maganda yung mga gamit, may mga gadget, hindi yung mga gadget pa, di ko alam kung anong yung mga magaganda silang laruan, may magaganda silang mga gamit, basta yun. Ako, yung mga gamit ko, simple lang, yung basic lang, at least may gamit pa rin ako. Kasi alam ko naman na hindi din biro yung ginawa ng parents ko sa akin na pag-aralin ako sa private school, kasi mahal yung tuition, mahal yung mga libro, yung notebook ko, basic na notebook lang. Hindi katulad ng mga classmate ko, yung notebook talaga ng school. So, yun. Tapos, ang tuition ko, parang putol-putol, monthly, ganun ang bayad sa akin ng, naintindihan ko, naintindihan ko yung sa part na, pero aminin ko, mayroon part na naitampo ko nung bata-bata pa ako. Kasi nga, bata tayo, may inggit tayo sa katawan eh. Siyempre, hindi mawawala yun. So, dun sa bata na yun, yung 18 years old, dala ng lang yun, nainggit lang, yun, sa mga kasama niya sa paligid. At kung tutuusin, hindi yun, kumbaga, hindi siya, pwede ka na, yung iPhone 11, cellphone yun, di ba? Cellphone. Maraming klase ng cellphone. Kung titingnan mo yung purpose ng cellphone, pwede naman siya doon sa 8,000 na yan. Kaso nga lang, maarte siya, nainggit siya sa ibang tao na mas gusto yung ganong model, di ba? So, di ba yun?
Tapos, naniniwala din kasi ako. Ito tingnan niyo yung mayayaman. Yung mayayaman iba. Diba? Kahit may business sila, yung mga anak nila, hindi nila pinalaki na manager agad. Diba? Meron silang yung kwento nung, alam ko, Henry C. ba yun? O basta yung may, pinadaan muna nila sa mababa yung anak nila sa posisyong mababa. Kasi gusto nila matuto kung ano yung pinaka-core at yung mga paghihirap ng business na yun. Hindi, kumbaga, hindi nila agad nilaan na, bigay ko yung bilang magulang, sa bilang magulang, alam mo sa sarili mo yung kung paano anong pagpabalaki ang dapat doon sa anak. So, ang mali lang doon sa nangyari na yun, kinonsente nila yung bata, hinayaan nila na naglaya sa kanila, tapos, kumbaga, ang sisisihin din talaga doon, yung magulang, hindi nila napaintindi sa anak nila na yung sitwasyon nila. Yun. At saka, naniniwala din ako, kung sabi nila, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Yun. Kasi nga, halimbawa, ikaw mahirap ka na bata. Ikaw bilang sarili mo, kung gusto mo umangat, gagawa ka ng paraan. Kung hindi ka makapag-aral, gumawa ka ng paraan. Diba, may working student, may scholarship. Diba? Tapos, pwedeng may mga tao na pinag-aaral, hindi nag-aaral. Diba? So, nasa tao na yung, nasa anak na, kung ano yung gagawin niya, diba? Tapos, so, take ko lang talaga doon. Although hindi nga natin hindi niya nga ginusto yun, di ba? Hindi niya ginusto yung sitwasyon na mahirap siya, or hindi niya yung obligasyon ng magulang na ibigay yung mga luho ng anak nila. Pero din ng magulang yung yun talaga, sa magulang din talaga rin din yun, na kailangan mong iparealize sa anak mo yung hirap ng buhay. At hindi lahat ng bagay makukuha mo. Yan din yun. Hindi lahat ng bagay makukuha mo. Dapat bata pa lang, pinaparanas na yun sa mga bata ngayon. Yung hindi pwedeng umiiral lang yung inggit. O nang natural na may time na naiinggit tayo pag kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Kasi nga, nakikita mo na, ba't si ganto ganyan? Si ganto ganto. Pero ako, nung sa akin, dahil nung nag-aral nga ako sa private, nung elementary ako, tapos napunta ako sa public nung high school na ako, na-realize ko, na swerte pa rin ako. Kasi may mga tao na hindi nila kaya, hindi nila mabibili yung mga bagay na meron ako. Meron nga na pumapasok na walang baon. Diba? So, nakita ko yun sa mga kakalala ko, sa mga kaklase ko, na ganon. At very thankful ako sa mga magulang ko, dahil ganon na-provide nila yung mga kailangan namin. Yun. So, as time, tsaka napapala ko, thankful ako talaga sa, nung time na yung wala ako, kumbaga, hindi ko afford yung mga bagay na, na gusto ko. May nalilibre sa akin. Swerte ko talaga. May nalilibre sa akin nung time na yun. Pero mahirap din. Maglagay ka nililibre. Totoo yun. So, yung may time na, na nililibre. Ako para ma-experience yung aminin ko may time time nung kabataan ko na nainggit ako. Pero na-realize ko nung nag-aral na ako sa public na swerte pa rin ako. At yung mga bagay na wala yung iba, meron ako. Yun. Thankful lang ako sa parents ko na ganun. Tapos, sabi ko nga, in regards to sa pagpapalaki ng mga anak,
nasa bata rin yun. At saka, actually, nasa, pareho talaga sila. Nasa bata at saka sa, una sa magulang, kasi hindi niya napamulat dun sa anak niya na yung pagiging grateful sa mga bagay. At saka, tandaan niyo yan. Ito, yun nga, hindi nga lahat, may, pag hindi na ituro sa'yo, hindi mo natutunan yan, kung yan na ituro sa'yo, yung experience mo magtuturo sa'yo niyan ng mga ganyang bagay. Yung mga kailangang matutunan. Kasi naalala ko na sa akin, yun nga, na-realize, nung college days ko, dati, pag 1,000, binibili ko lang ng isang sapatos lang. Yun. Tapos, nung dumating na ako sa point na na-realize ko na yung mahirap yung buhay, yung dati, kasi nung time na bata-bata ako, 1,000, malaki pa eh. So, nung na-realize ko na ang 1,000 malaki pala, tapos, masyado kong gastadora. Yung sa sarili ko na yun mas gastadora pala ako sa ibang bagay na hindi dapat mahalaga. Yan, na-realize ko ngayon sa sarili ko na masyado kong one day millionaire. Meaning ko may ganyan akong na-realize ko yan. Kasi nga naranasan ko na pag kailangan ko, hingi lang ako eh. Naranasan ko sa yun. Pag kailangan ko ng gamit, bibili lang ako, bibigyan ako ng pambili ng magulang ko. Yun. Pangit din, sa totoo lang pangit. Kaya, believe din ako sa mga, yung mga na-realize nila na gano'ng kahirap yung pera. Natuto sila magtipid, mag-budget. Yan ang inaano ko, dapat tinuturuan natin yung mga anak natin na paano maging independent sa sarili nila. Yun, kung paano maghanap ng pera. At doon ako yun ang inano ko. Nangintangit din na laging lahat ng bagay ibibigay mo sa anak mo. Yung asin lahat, kumbaga spoon feeding. Lahat bigay mo. Pangit. Hindi sila lalaki, hindi sila mag-i-improve. Yes. Yun. So yun yung take away ko dun sa So, although nag-agree ako dun sa part na dahil nga magulang sila, kailangan nila i-provide nila yung wants and needs ng anak nila. Dapat din ma-realize ng anak na hindi madali ang buhay at hindi lahat makukuha mo. Yan. So, at saka dun sa may dapat maging thankful na lang din tayo. Tsaka walang madali sa mundo. Lahat tayo may mga kanya-kanyang struggles. Naniwala ako dyan. Kaya yun. Kinukulit ako dito, mana naman. Sige po, bye-bye. Sa susunod, please like and subscribe.